Alam mo ba kung bakit ang daming negosyong parang ang lakas ng benta pero pag tinotal mo sa dulo, wala ring naiipon. Araw-araw may customer pero parang paikot lang ang pera. Ang problema, hindi sa dami ng benta kundi sa maling pagpepresyo. Karamihan sa atin ginagaya kung ano yung presyo ng iba. Tingin sa kapitbahay, tingin sa kakilala, tapos sasabihin, sige, ganyan na rin yung presyo ko. Pero ang hindi natin alam, baka sila nga mismo, luging tahimik lang. Kaya sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 5 pricing secrets na pwedeng mag-turn around na negosyo mo para alam mo kung magkano talaga ang dapat singil at kung saan nanggagaling ang tunay na kita. Hindi na to yung hula-hulang presyo lang. Ito na yung tamang sistema para hindi ka kailanman malugi. So tara, simulan na natin sa unang secret at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Secret number 1, alamin mo muna ang totoong gastos. Walang negosyante ang dapat magpresyo ng hulaan lang. Dapat alam mo lahat ang ginagastos mo bago ka mag-set ng presyo. Ito yung simpleng formula na tandaan mo. Cost plus overhead plus labor plus target profit equals selling price. Madali pakinggan pero dito karamihan nagkakamali kasi nakakalimutan yung maliliit na gastos na unting-unting kumakain sa kita nila. Halimbawa, may food tray business ka, nagbebenta ka ng spaghetti tray. Yung ingredients mo, pasta, sauce, karne, total 150 pesos. Gas pangluto, 20 pesos. Plastic container at utensils, 15 pesos. So, total gastos mo, 185 pesos. Ang mali ng karamihan, iniisip, 150 pesos lang yung puhunan ko. Ibebenta ko ng 200. Ayos na yun. Kumita na ako ng 50 pesos. Pero hindi yan totoo. Kasi hindi mo nasama yung gas, packaging, at lalo na, oras mo. Kung tutuusin, lugi ka pa eh. Ganito dapat ang tamang computation. Ingredients, 150. Plus gas, 20 pesos. Plus packaging, 15 pesos. Equals 185 pesos in total. Pero hindi pa natatapos dyan. Kailangan mo pang idagdag ang labor at target profit. Yan yung pag-uusapan natin sa secret number 2. Another example, kung online seller ka, sabihin natin bumili ka ng t-shirt na 300 pesos. Shipping papunta sa'yo, 50 pesos. Packaging, 20 pesos. So total, 370 pesos. Kapag binenta mo ng 400, ang kita mo 30 pesos lang. Pero hindi pa kasama dyan yung oras mo mag-picture, mag-post, mag-reply sa mga questions at mag-pack. Sa totoo lang, halos break-even lang yan. Kaya rule number 1, isama mo lahat ng gastos kahit maliit. Plastic, kuryente, pamasahe, internet load, lahat yan bahagi ng cost mo. Kasi kapag may isang naiwan, doon ka madalas nalulugi. At huwag mong kalimutan ang overhead costs. Yung mga gastos na hindi mo agad napapansin pero kailangan pala para gumana ang negosyo. Like renta, kuryente katulad na banggit ko kanina, internet, pamasahe papunta sa supplier. Dapat accounted din yan sa presyo mo. So bago ka magbenta, ilista mo muna lahat ng gastos mula malaki hanggang maliit at itotal mo. Yan ang baseline mo. Para maging profitable ang presyo mo, kailangan mo pang isama ang 2 importanteng bagay. Yung halaga ng oras at effort mo at syempre, yung target profit na gusto mong kitain. At yan mismo ang pag-uusapan natin sa secret number 2. Secret number 2, isama mo ang sahod at oras mo sa computation ng presyo. Isa to sa pinaka-ikinalilito o nakakaligtaang bahagi ng pagpepresyo. Kasi karamihan iniisip, ako naman ang gumagawa, okay lang kahit walang bayad. Pero mali yan. Ang oras mo ay may halaga. Kahit ikaw yung may-ari, dapat may sahod ka rin bilang empleyado ng sarili mong negosyo. Kasi kung hindi mo babayaran ng sarili mong oras, para kang nagvo-volunteer sa negosyo mo. So, paano ba ito kinukwenta? Simple lang. Mag-set ka ng hourly rate para sa sarili mo. Halimbawa, may laundry service ka. Isang batch ng labada, inaabot ng 2 oras. Gusto mong bayaran yung sarili mo. Let's say 50 pesos kada oras. So, ang labor cost mo
ay 100 pesos bawat batch. Ngayon, hiwalay pa yan sa gastos mo sa sabon, tubig at kuryente. Sabihin nating 50 pesos lahat-lahat. Kaya ang total cost mo hanggang labor ay 150 pesos. Yan ang gagamitin mong base price bago ka pa maglagay ng profit na pag-uusapan natin sa susunod na secret. Kung ibebenta mo yung serbisyo mo ng 180, oo, may 30 pesos kang matitira. Pero hindi ibig sabihin nun, kumita ka na talaga. Kasi yung 100 pesos ay pambayad pa lang sa sarili mong oras. Ibig sabihin, may 30 pesos na lang na matitira para sa negosyo. At dito papasok ang tamang pag-compute ng profit margin na pag-uusapan natin sa secret number 3. Pero bago yon, another example, printing business. Ang materials mo, let's say vinyl at ink, ay nasa 200 pesos. 3 oras mo yung ginagawa. Kung 60 pesos per hour ang rate mo, 180 pesos ang labor cost mo. So, total mo, 380 pesos. At dyan ka palang magsisimulang maglagay ng tubo. Kung 250 pesos mo lang binenta, lugi ka kasi hindi mo pa nabayaran yung sarili mong oras. Ang point dito, bayaran mo muna yung sarili mo ng tama. Kasi kapag kasama na sa presyo yung value ng oras mo, makikita mong mas realistic kung kumikita ba talaga ang negosyo mo o puro pagod ka lang. Ngayong malinaw na kung paano isama ang sahod mo sa computation, ang next step, siguraduhin na may matitirang totoong profit para sa future ng negosyo mo. Secret number 3, maglagay ng profit margin na sapat. Ito yung part na madalas nakakalimutan ng maraming negosyante. Akala nila, okay na to, may kita naman ako eh. Pero ang totoo, dapat may matira pa para sa negosyo mo. Ang profit margin, hindi lang yan extra cash para sa iyo ha. Yan ang puhunan sa future ng negosyo mo. Pambili ng bagong equipment, pang repair kapag may nasira, at pang dagdag puhunan kapag gusto mong mag-expand. Kaya hindi optional ang profit margin, dapat lagi yang kasama. Paano mo to kakalkulahin? Madali lang. Para sa mga small businesses, magandang range ang 20% to 30% markup mula sa total cost. Yung total cost, ibig sabihin kasama na lahat. Materials, overhead, at labor mo. Halimbawa sa printing business, sabihin natin ang total cost mo, vinyl, ink, kuryente, at labor ay nasa 500 pesos. Kung gusto mo ng 20% profit margin, magdagdag ka ng 100 pesos. So ang selling price mo dapat 600 pesos. At yung 100 pesos na yan, hindi yan pang luxury o pang kape mo ha. Yan ang pang sustain ng negosyo mo. Pambili ng bagong ink kapag naubos, pang repair ng printer kapag biglang nasira, o pondo para makabili ng mas mabilis na equipment. Kasi kung wala kang profit margin, parang nagbebenta ka lang para makabawi, hindi para umangat. May benta nga pero walang naiipon. Paano ka makakapag-level up kung wala kang pondo para mag-upgrade o mag-improve ng quality? Kaya tandaan mo, ang sobrang baba ng margin ay delikado. Oo, mabilis ang benta pero parang hamster wheel. Takbo lang ng takbo pero nasa parehong pwesto ka pa rin. Mas okay na kaunti ang benta mo pero mas mataas ang kita kada item kaysa madami nga pero puro abala lang at halos walang naiipon. Dapat may buffer ka para sa mga di inaasahang gastos. Ngayon, meron ka ng malinaw na formula. Selling price is equal to total cost plus target profit. Simple pero powerful. Pero hindi pa dyan natatapos. Sa susunod na secret, pag-uusapan natin kung paano mo mapapataas ang presyo mo nang hindi nagmumukhang mahal sa paningin ng customers. Secret number 4, gamitin ang value-based pricing. Ito ang malaking pinagkaiba ng nagpepresyo para makabawi sa nagpepresyo dahil alam ang halaga ng produkto. Ang cost-based pricing, simple lang. Ang basihan mo ay gastos. Halimbawa, kung 185 pesos ang total cost mo sa spaghetti meal tray, magdadagdag ka lang para sa konting tubo at ibibenta ng 250 pesos. Straightforward. Pero ang value-based pricing, ang basihan ay hindi lang kung magkano yung ginastos mo, kundi kung gaano kahalaga ang produkto mo sa customer. Presyo na batay sa convenience, uniqueness, at problema na tinutulungan mong solusyonan. Halimbawa, nagbebenta ka ng special homemade frozen siomai.
ang cost mo 5 pesos per piece. Kung cost-based ka, bebenta mo to ng 7 pesos per piece. Pero isipin mo, ikaw lang yung may ganitong recipe sa area nyo. Masarap na, ready to cook pa, at pwede pang ipa-deliver. Ang mga customer willing magbayad ng 10 pesos o 12 pesos per piece dahil sa sarap, convenience, at experience. So, tanong, bakit mo ibebenta ng 7 pesos kung kaya naman nilang bayaran ng 12? Yan ang power ng value-based pricing. Hindi mo lang tinitingnan kung magkano ang puhunan mo. Tinitingnan mo kung magkano ang halaga ng sarap at ginhawang binibigay ng products mo sa iba. Paano mo madedetermine ang value? Tanungin mo yung sarili mo, anong pain point ang sinusolve ng product ko? Nakakatipid ba ito ng oras ng customer? Nagbibigay ba ng unique experience o peace of mind? Kapag oo, ibig sabihin, pwede kang magpresyo ng premium. Another tip, magtanong ka mismo sa customer mo, Ma'am, Sir, magkano po yung tingin yung fair price para dito? Madalas, mas mataas pa ang willing price nila kaysa sa iniisip mo. At huwag kang matakot magtaas ng presyo kung maganda naman talaga yung value ng product mo. Minsan kasi kapag sobrang mura, nagdududa pa yung mga customer. Bakit kaya ang mura naman ito? Baka may sabit. Ang mas mataas na presyo kadalasan nagdadala ng perception ng quality at tiwala. Kaya tandaan, hindi ka lang nagbebenta ng produkto. Nagbebenta ka ng solusyon, ng convenience, at ng peace of mind. Pero syempre, hindi sapat na alam mo lang yung formula. Ang tunay na test kung tama ba ang presyo mo ay kung paano to tatanggapin ng market. At yan mismo ang pag-uusapan natin sa secret number 5. Secret number 5. I-test at i-adjust ang presyo. Tandaan mo, ang unang presyo na lumabas sa computation mo, hindi pa yan final. Kailangan mo munang makita kung paano to tatanggapin ng totoong market. Paano mag-test? Mag-offer ka ng limited time promo o trial run. Halimbawa, may milk tea business ka. Ang computed price mo, 129 per cup. Subukan mong ibenta ng 119 sa loob na isang linggo. Kapag mabilis maubos yung stocks at tuloy-tuloy ang orders, ibig sabihin, tinatanggap ng market ang presyo mo. Pwede mong itest na itaas ng bahagya para makita kung gaano kalawak ang demand. Kung patuloy pa rin bumibili kahit tumaas, ibig sabihin, naka-underprice ka dati, may room ka pang mag-increase. Pero kung napansin mong bumagal ang benta pagkatapos mong itaas, babalik ka lang sa dating level o magdagdag ng value. Halimbawa, mas magandang packaging o may freebies para manatiling attractive sa mga customers. Ang pricing ay dynamic, hindi yan set in stone. Dapat, nire-review mo yan regularly. Ideally tuwing quarter. Tingnan mo kung may nagbago sa gastos, sa trends, o sa competition. Halimbawa, tumaas ang presyo ng gatas o packaging. Dapat sumasabay din yung presyo mo. Ang mindset dito, mas okay ang tamang presyo kesa bentang lugi. Huwag kang matakot mag-adjust. Ang negosyo, parang buhay yan, nagbabago, kaya dapat flexible ka rin. At syempre, makikisuyo naman ako, pakipitik mo naman yung like button kung may natutunan ka sa video na to. Salamat. So, eto na ang quick recap at final reminder bago mo i-apply lahat sa negosyo mo. Number 1, alamin mo yung tunay na gastos. Number 2, isama ang sariling sahod. Number 3, maglagay na sapat na profit margin. Number 4, gamitin ang value-based pricing. At number 5, laging i-test at i-adjust ang presyo base sa pagtanggap ng market. At ang pinaka-importante, huwag kang gagaya sa presyo ng iba. Gamitin mo yung sarili mong computation kasi iba-iba naman tayo ng gastos, oras at value na binibigay. Kaya simulan mo na ngayon, i-apply mo to sa negosyo mo. Kahit isang produkto muna. Pag na-master mo tong 5, mas klaro na kung saan manggagaling yung kita mo at hindi ka na manghuhula kung may tubo ka ba o wala. Comment mo naman sa baba kung alin sa mga secrets ang pinaka nakatulong sa'yo. At kung gusto mo matutunan pa kung paano palaguin ang negosyo mo pati finances, subscribe ka na dahil dito, tuturuan ka naming maging wais hindi lang sa puhunan, kundi pati sa mindset. Maraming salamat sa panonood. Peace out!